Isang makatotohanan, makasaysayan at makabuluhang talakayan para sa bagong katauhan. Hello mga makahenyo! Kumusta naman ang araw nyo? Gusto mo ba ng map? Makabagong tuklas, aktibong talakayan at karagdagang kalaman? Halina't ating alamin ang isang makabuluhang impormasyon mula sa ating unang map episode. Welcome to Making Accessible Knowledge! Ito ay maaaring gawin ang hard hand sign dito. Mapapansin na all ka na lang talaga. What's up, makahenyo? Ayon sa makaalaman, it's more fun in the Philippines. Mahusay, makahenyo! Madayon, makahenyo! Sinsay na sa panibagong aralin na sa inyo ay ihahain dito sa Module 1, Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me Tangere. Isang magandang gabi sa lahat. Tayo magsitungo at damhin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng biyayang pinagkaloob mo sa amin. Naway ingatan mo kami sa araw-araw. Makamtan nawa namin ang mga kaalaman na ibabahagi ng aming guro. Gabayan ninyo po ang bawat isa sa amin at buksan ang isipan upang mahahalagang aral ay aming maalaala at maibahagi sa iba. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan mo po, Jesus. Amen. Honor! Carger! Apunte! Consumatum est! Buenas noches a todos nosotros. Por cierto, soy el Dr. Jose Rizal, ang inyong magiging guro na nakatayo sa inyong tapat. Ikinagagala kong makita kayong lahat. Kalamang baon ko'y tiyak na sa inyo'y sasapat, kaya't huwag maatat, tayo nang magsimula agad. Sa ating pagsisimula, natatagong kaalaman ay ihanda. Susubukin natin ang inyong angking galing sa pagsagot ng mga katanungan na nakahain. Subukin ang natatagong kaalaman. Panuto, subukin mo ang iyong paunang kaalaman tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng Noli Me Tangere sa pamamagitan ng pagsagot ng mga tanong na nasa ibaba. Sagutin ito sa iyong kwaderno. Unang katanungan, ang mga sumusunod ay mga kondisyon ng lipunan sa panahong isinulat ang Noli Me Tangere maliban sa isa. A. Pagmamalupit ng mga Gwardiya Sibil sa mga Pilipino. B. Malayang nakakapagpapahayag ang mga Pilipino. C. Hindi paggamit ng katarungan laban sa mga Espanyol. D. Hindi patas sa pagtingin ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Tamang kasagutan, letrang B. Malayang nakakapagpapahayag ang mga Pilipino. Pangalawa, ang sumusunod ay mga pangyayari matapos may sulat ni Rizal ang Noli Me Tangere maliban sa A. Marami ang humanga sa kanyang kagalingan sa pagsulat. B. Maraming mga praile at Kastila ang nagagalit sa kanya. C. Ang mga sipi ng nobela ay nakarating sa Pilipinas at marami ang nakabasa nito. D. Kumita ng maraming pera sa Rizal dahil sa kanyang isinulat. Tamang kasagutan, D. Kumita ng maraming pera si Rizal dahil sa kanyang isinulat. Pangatlo, alin sa sumusunod ang walang kaugnayan sa dinanas sa paghihirap ng ina ni Rizal sa kamay ng mga Espanyol? A. Pagkabilanggo ni Doña Teodora. B. Paghatol sa kanya ng kamatayan. C. Pagpaparatang sa kanyang ina na kasabwat sa panglalason. D. Wala sa nabanggit. Kasagutan, B. Paghatol sa kanya ng kamatayan. Ang mga kabuktutan at pagmamalupit ng mga Espanyol ay nagtulak sa kanyang lumikha ng pagbabago para sa bayan, ang may salungguhit, kabuktutan at pagmamalupit. Pang-apat na katanungan, ang may salungguhit ay nagpapahiwatig ng A. Pagkabigo, B. Kasamaan, C. Pagkalinga, D. Kalungkutan.
Tamang kasagutan, B. Kasamaan. Panlima, ano-ano ang layunin ni Dr. Jose P. Rizal sa pagsulat ng Noli Me Tangere? A. Upang sagutin ang paninirang loob na matagal ng panahong ikinukulapol sa mga Pilipino. B. Upang maipakita kung ano ang nasa likod ng mga madaya at nakakasilaw na pangako ng pamahalaan. C. Upang may pabatid na relihiyon ang nagpapahirap at nagmamalupit sa mga Pilipino. D. Lahat ng nabanggit. Tamang kasagutan, D. Lahat ng nabanggit. Pang-anim, alin sa sumusunod ang naglalarawan ng kondisyong panlipunan bago na isulat ni Rizal ang Noli Me Tangere? A. Naging maganda ang pumumuhay nila sa panahong iyon. B. Umasenso ang kalakalan sa iba't ibang pook sa Pilipinas. C. Nakaranas ng pangapi at kawalan ng katarungan ang marami. D. Nagtulungan ang lahat sa pagpapaunlad ng mga bayan-bayan. Tamang kasagutan, C. Nakaranas ng pangapi at kawalan ng katarungan ang marami. Ang pagdaralita ng mga Pilipino ay bunga ng pagpapahirap at pang-aabuso ng mga dayuhan sa bansa. Pang-pitong katanungan, alin ang mga salita sa loob ng kahon ang magkasing kahulugan ayon sa gamit nito? A. Pagdaralita at pagpapahirap. B. Pagpapahirap at pang-aabuso. C. Pilipino at dayuhan. D. Pagdaralita at pang-aabuso. Tamang kasagutan, B. Pagpapahirap at pang-aabuso. Pangwalo, bakit pinamagat ang Noli Me Tangere ang kauna-unahang nobela ni Jose Rizal? A. Naglalaman ito ng mga bagay na hindi kayang gawin ng mga Pilipino. B. Naglalaman ito ng mga bagay na kayang gawin ng mga Pilipino. C. Naglalaman ito ng mga bagay na walang sinuman ang makapanghas bumanggit sa kanyang panahon. D. Naglalaman ito ng mga bagay na may tuturing na banal. Tamang kasagutan, C. Naglalaman ito ng mga bagay na walang sinuman ang makapangahas bumanggit sa kanyang panahon. Pansiyam, alin sa mga sumusunod ang naglalarawan ng kondisyong panlipunan matapos may sulat ni Rizal ang Noli Me Tangere? A. Namulat ang maraming Pilipino tungkol sa kalagayan ng Pilipinas sa pamamahala ng Espanyol. B. Natatakot ang maraming Pilipino dahil magkakaroon ng digmaan. C. Nakikipagkalakalan ang mga Pilipino sa mga bansa ng nasa Europa. D. Nangyayari ang mga kaguluhan sa iba't ibang probinsya sa Luzon. Tamang kasagutan, A. Namulat ang maraming Pilipino tungkol sa kalagayan ng Pilipinas sa pamamahala ng mga Espanyol. Pansampu, ano ang pinakalayunin ni Rizal sa pagsulat ng Noli Me Tangere? A. Upang pukawin ang natutulog na damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. B. Upang sagutin ang paninirang loob na matagal ng panahong ikinukulapul sa mga Pilipino. C. Upang maipakita kung ano ang nasa likod ng mga madaya at nakakasilaw na pangako ng pamahalaan. D. Upang maipabatid na relihiyon ang nagpapahirap at nagmamalupit sa mga Pilipino. Tamang kasagutan, A. Upang pukawin ang natutulog na damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Ang 11 katanungan. Ang isa sa mga naka-impluwensya kay Rizal sa pagsulat ng Noli Me Tangere ay ang Uncle Tom's Cabin. Paano maihahalin tulad ang dalawang aklat na ito? A. Nagpapakita ng pagtutulungan ng dalawang lahi. B. Nagpapakita ng pagmamalupit ng isang lahi sa iba. C. Nagpapakita ng pagpapahalaga sa katahimikan. D. Nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. Tamang kasagutan, B. Nagpapakita ng pagmamalupit ng isang lahi sa iba. Tinambad niya ang totoong larawan ng relihiyong itinuro ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Ang salitang may salungguhit ay ang itinambad. Pang-12 katanungan. Ang may salungguhit ay may kasing kahulugan na A. Minura, B. Pinadapa, C. Sinuwalat, D. Pinagtibay. Tamang kasagutan, C. Isinawalat. Ang Noli Me Tangere ay isang pariralalang Latin na hinango sa Ebanghelyo ni San Juan sa Biblia na nangangahulugang huwag mo kong salingin. Ang salitang may salungguhit ay ang salingin. Pang-13 katanungan. Ang may salungguhit ay nangangahulugang A. Hawakan, B. Sampalin, C. Sipain, D. Kamustahin. Tamang kasagutan, A. Hawakan.
Pang-14, ang mga sumusunod ay naglalarawan sa kondisyong panlipunan bago maisulat ang Noli Me Tangere maliban sa A. Nabilanggo ang ina ni Rizal na si Doña Teodora. Ito ay nagpapakita ng pang-aabuso ng mga Kastila sa kapangyarihan. B. Naimulat ang mga mata ni Rizal sa kawalang katarungan ng mga Kastila sa mga Pilipino nang bitayin ang 3 paring martir sa Bagong Bayan. C. Namulat ang mga Pilipino sa pang-aalipin ng mga Kastila matapos mabasa ang Noli Me Tangere. D. Wala sa nabanggit. Tamang kasagutan, C. Namulat ang mga Pilipino sa pang-aalipin ng mga Kastila matapos mabasa ang Noli Me Tangere. Pan-15 katanungan, ang mga pangyayaring ito'y nagpakilala kay Rizal na nangangailangan ng malaking pagbabago ang kaniyang bayan, pagbabago sa pamamagitan lamang ng karunungan at ng edukasyong matatamo. Ipinahihiwatig ng pahayag sa itaas na A. Makapangyarihan ng mga Kastila sa Pilipinas. B. Nahihirapan ng mga Kastila sa pagpapasunod sa mga Pilipino. C. Masaya si Rizal sa kalagayan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. D. Maimpluwensya ang karunungan at edukasyon sa pagpapalaya ng bansa sa kaapihan. Tamang kasagutan, D. Maimpluwensya ang karunungan at edukasyon sa pagpapalaya ng bansa sa kaapihan. Sa ating pagsisimula, natatagong kaalaman ay ihanda. Susubukin natin ang inyong angking galing sa pagsagot ng mga katanungan na nakahain. May inhanda akong baul na kung saan ito'y naglalaman ng aklat ng karunungan. Bigyan natin ng pagpapakahulugan ang mga salita sa aklat ng karunungan. Unang salita, pagpapaimbaw. Ito ay ang pagkabigong sanayin o isagawa ang mga katangiang ipinangaral. Sobresiliente, napakahusay. Sunod na salita, kulakul. Ito naman ay maruming bahagi ng anuman. Sumunod na salita, palimbagan. At ito ay nangangahulugang imprentahan. Sunod na salita, pagpipitagan. At ito ay nangangahulugang paggalang. Panghuling salita sa aklat ng karunungan, ito ay ang masasawata. At ito ay nangangahulugang mapipigilan. Sobresiliente mga Ginoo at binibini, inyong angking kagalingan ay aking kinahumalingan. Upang ako ay lubos ninyong makilala, impormasyon sa aking buhay ay aking itinala. Inyong pakinggan nang ako ay makilala ninyo ng lubusan. Mga tala ukol sa buhay ni Dr. Jose P. Rizal. Kapanganakan, Hunyo 19, 1861. Isinilang si Rizal noong ika-19 ng Hunyo, 1861 sa Calamba, Laguna. Ang kanyang mga magulang ay sina Don Francisco Mercado Rizal at Doña Teodora Alonso Rialonda. Pagbinyag, Hunyo 22, 1861. Si Rizal ay bininyagan 3 araw matapos siyang isilang sa Calamba, Laguna. Ang nagbinyag sa kanya ay si Padre Rufino Colantes at ang kanyang naging ninong ay si Padre Pedro Casañas. Maagang edukasyon, taong 1864 hanggang 1870. Ang kanyang naging unang guro ay si Doña Teodora na nagturo ng pagbasa at pagdadasal. Nagkaroon din siya ng pribadong tagaturo na sina Maestro Celestino, Maestro Lucas Padua at Leon Monroy. Upang dumami pa ang kanyang kalaman ay pinag-aral siya sa Binyan, Laguna na kung saan ang kanyang naging guro ay si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Pag-aaral sa Ateneo Municipal, Enero 20, taong 1872 hanggang Marso 23, taong 1877. Pumasok si Rizal sa Ateneo Municipal o Ateneo de Manila at nagtamo ng mga karangalan. Tumanggap siya ng katibayang Bachelor en Artes. Ang kanyang mga marka ay sobresaliente o napakahusay. Pag-aaral ng medisina sa Universidad de Santo Tomas taong 1877 hanggang 1882. Pagkatapos niyang mag-aral sa Ateneo ay pumasok siya sa Universidad ng Santo Tomas at kumuha ng kursong Filosofia y Letras. Kasabay ng pag-aaral ng Filosofia y Letras ay kumuha rin siya ng kursong Surveying. Sa mga taong 1878 hanggang 1879 ay nag-aral naman si Rizal ng medisina sa payo ng rektor ng Ateneo. Isa sa dahilan ng kanyang pag-aaral nito ay ang lumalabong paningin ng kanyang ina. Paglalakbay sa Europa
Europa, 5 ng Mayo, taong 1882. Pagkatapos ng 4 na taong pag-aaral ng medisina sa Santo Tomas, ay napagdesisyonan ni Rizal na ipagpatuloy ang pag-aaral sa Europa. Noong 3 ng Nobyembre taong 1882 ay nagpatala siya sa Universidad Central de Madrid. Pagsulat ni Rizal ng Noli Me Tangere, taong 1884 hanggang taong 1885. Ang pagsulat ni Rizal ng Noli Me Tangere ay may impluwensya ng mga aklat na kanyang nabasa. Ito ay ang Uncle Tom's Cabin na isinulat ni Harriet Beecher Stowe at ang The Wandering Jew ni Eugene Sue. Natapos ang unang kalahati sa Madrid, Spain, habang sa Paris, France naman ang kalahati ng natirang kalahati at sa Germany naman ang natitirang 1/4. Pagsubok na hinarap ni Rizal sa pagpapalimbag ng Noli taong 1886. Sa panahon ng pagsasapinal ni Rizal sa Noli ay nalagay siya sa matinding kagipitan kung kaya nawalan siya ng pag-asang maipalilimbag niya ang kanyang nobela. Pagtatapos ng pagsulat ng Noli noong Pebrero 21 taong 1887, natapos noong Pebrero 21 taong 1887 ang huling bahagi ng nobela sa Germany. Pag-imprenta ng Noli noong Marso 21 taong 1887, ang kanyang kaibigang si Dr. Maximo Viola ang tumulong upang maipalimbag ang Noli sa pamamagitan ng pagpapahiram ng salapi sa halagang 300 at maipalimbag ang 2,000 sipi. Ang El Filibusterismo taong 1891. Ang El Filibusterismo ay ang kasunod na nobela na naipalimbag sa Ghent, Belgium. Pagbabalik sa Pilipinas, Hunyo 26 taong 1892. Bumalik siya sa Pilipinas sa ikalawang pagkakataon. La Liga Filipina, 3 ng Hulyo taong 1892. Ito ang kapisan ng lihim na itinatag ni Rizal na may layuning magkaroon ng pagbabago sa pamamalakad ng pamahalaan sa Pilipinas sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan. Pag-aresto kay Rizal noong 6 ng Hulyo taong 1892. Inaresto si Rizal sa utos ni Gobernador General Eulogio Despujol at dinala sa Fort Santiago. Pagpatapon kay Rizal noong 15 ng Hulyo taong 1892, ipinatapon si Rizal sa Dapitan, Mindanao sa utos ng Despujol. Rizal sa Dapitan, Hulyo 17 taong 1892 hanggang Hulyo 31 taong 1896. Dumating si Rizal sa Dapitan sakay ng SS Cebu. Ang Dapitan ay nasa hilagang kanluran ng Mindanao. Nagtayo siya ng paaralan sa lupang kanyang nabili. Sa Dapitan, ginamit ni Rizal ang kanyang mga kaalaman at talento gaya ng panggagamot, pagtuklas ng mga bagong uri ng halaman, hayop at lamang dagat, pagsasaka, pag-aarkitektura, pagnenegosyo at marami pang iba. Sa Dapitan rin nakilala niya si Josephine Bracken na isang Irish at nagkaroon sila ng anak, subalit ito'y namatay. Voluntaryo ni Rizal bilang isang military doctor sa Cuba, Hulyo 31 taong 1896. Masaya si Rizal nang mabalitaan ang pagpayag ng pamahalaan ng kanyang pagboluntaryo bilang isang doktor ng mga sundalong Kastila sa Cuba. Paghuli kay Rizal taong 1896. Hindi na nakarating si Rizal sa Cuba matapos hulihin habang naglalayag ang barkong Isla de Panay patungong Barcelona. Ibinalik siya sa Manila. Pagkamatay ni Rizal noong Disyembre 30 taong 1896, binaril si Rizal sa Bagong Bayan o mas kilalang Luneta sa kasalukuyan sa oras ng 7:03 ng umaga habang ito ay nakatalikod. Ngayong nalaman nyo na ang tala ng aking buhay, may mga katanungan naman ako na sa inyo ay ibibigay dito sa Tell Me Who I Am. Tell Me Who I Am. Gaano mo nakakilala si Dr. Jose Rizal? Ano-anong bagay ang nalalaman mo tungkol sa kanya? Ngayon ay sagutin ang sumusunod na katanungan. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Unang katanungan, taon ng isilang si Jose Rizal. Tamang kasagutan, Hunyo 11, 1861. Ikalawang katanungan, ina ni Jose Rizal. Tamang kasagutan, Doña Teodora Alonso Rialonda.
Ikatlong katanungan, unang naging guro ni Jose Rizal. Tamang kasagutan, Doña Teodora. Ikaapat na katanungan, petsa ng binyagan si Jose Rizal. Tamang kasagutan, Hunyo 22, 1861. Ikalimang katanungan, ama ni Jose Rizal. Tamang kasagutan, Don Francisco Mercado Rizal. Ika-6 na katanungan, petsa ng kamatayan ni Jose Rizal. Tamang kasagutan, Disyembre 30, 1876. Ikapitong katanungan, ang kauna-unahang nobela ni Jose Rizal. Tamang kasagutan, Noli Me Tangere. Ikawalong katanungan, kursong kinuha ni Jose Rizal sa Universidad ng Santo Tomas noong 1878. Tamang kasagutan, pag-aaral ng medisina. Ikasiyam na katanungan, nag-utos ng pagpapatapon kay Rizal sa dapitan. Tamang kasagutan, Despuhol. Ikasampung katanungan, isang Irish girl na nakilala ni Rizal sa dapitan at naging asawa. Tamang kasagutan, Josephine Bracken. Mahusay, mga katanungan ay inyong nasagot. Kaya tayo nang dumako sa ating aralin nang hindi kayo mabagot. Sa ating pagsisimula, ating alamin ang mga layunin sa pag-aaral. Una, natitiyak ang kaligirang kasaysayan ng akda sa pamamagitan ng pagtukoy sa layunin ng may akda sa pagsulat nito. Pag-isa-isa sa mga kondisyon ng lipunan sa panahong isinulat ito. Pagpapatunay sa pag-iral pa ng mga kondisyong ito sa kasalukuyang panahon sa lipunang Pilipino. Pangalawa, nailalarawan ang mga kondisyong panlipunan bago at matapos isulat ang akda. Pantatlo, natutukoy ang mga kontekstual na pahiwatig sa pagbibigay kahulugan. Mga binibini at Ginoo, hayaan ninyong ilahad ko ang tunay na nilalaman ng akda ko at ito nga ang kaligirang kasaysayan ng Noli Me Tangere. Ang Noli Me Tangere ay ang kauna-unahang nobelang naisulat ko nang magdadalawamput-apat na taong gulang pa lamang ako at inalay ko sa inang bayan. Ito ay naglalahad sa kanserang lipunan sa panahon ng mga Espanyol. Ito ay isang pariralang Latin na hinango sa Ebanghelyo ni San Juan sa Biblia na nangangahulugang huwag mo akong salingin o mas kilala sa Ingles na touch me not. Ang buong bersyo ay tumutukoy kay Jesus na nagsasabi kay Maria habang tumatangis na, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa aking ama. Pumunta ka sa mga kapatid ko. Sabihin mo sa kanila na ako ay papaitaas sa aking ama at inyong ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Bakit kaya pinamagat ang Noli Me Tangere ang nobelang sinulat ko? Ang aklat ay naglalaman ng mga bagay na hanggang sa kasulukuyan ay walang sino mang makapangahas na bumanggit. Ang mga bagay na iyon ay napakaselan kaya't walang makasaling man lamang. Pinangasan kong gawin ang mga di mapangahasang gawin ng sino man. Sinagot ko ang mga paninirang loob ng daang-daang taon na ay kinukulapol sa amin at sa aming bayan. Inilarawan ko ang kalagayan ng lipunan at ang ayos ng pumumuhay roon. Ang aming mga paniniwala, mga pag-asa, mga hangarin, mga karaingan, mga pagdadalamhati. Itinambad ko ang mga pagpapaimbaw na sa balat kayong relihiyon ay siyang nagpahirap at nagmalupit sa amin. Ipinakilala ko ang kaibahan ng tunay sa di tunay na relihiyon. Sa relihiyon, ang kinakalakal ay ang banal na kasulatan upang mapagsalapi upang kami papaniwalain sa mga kaululang sukat ikahiya ng Katolismo. Kung kaya lamang malalaman. Inangat ko ang tabing upang ipakita kung anong yaong nasa likod ng madaya at nakakasilaw na pangako ng aming pamahalaan. Sinabi ko sa aming mga kababayan kung ano-ano ang aming mga kapintasan, ang aming mga bisyo, ang aming pagwawalang bahala sa mga pagdadaralita noon na nagpapakilala ng karuwagan at tunay na masisisi sa atin. Saan man ako makakita ng kabaitan, ito'y naging ipinagbabansag at pinag-uukulan ng karampatang paggalang. Ang mga pangyayari
pangyayaring aking isinaysay ay pawang katotohanan at tunay na nangyari. Ang mga iyon ay maaari kong patunayan. Maaaring ang mga aklat ko ay may mga kapintasan. Kung sining at ganda ang pag-uusapan, iyan ay di ko itatanggi. Dapatwat, ang hindi matutulan ay ang kawalan ng pagkiling ng aking pagsasalaysay. Ano-ano ang mga pangyayari na nagtulak sa akin upang isulat ang nobela? Sa aking kabataan ay nasaksihan ko na ang kalunos-lunos na kondisyon ng Pilipinas dahil sa pang-aalipin at pang-aabuso ng mga Espanyol. Ilan sa mga kondisyong ito ay ang panghahagupit ng mga Gwardiya Sibil sa mga Pilipinong hindi tama ang pagsaludo at hindi nag-aalis ng sombrero kapag dumaraan sa harap nila. Pati na rin ang mga pagmamalupit sa mga kabataan at kababaihan. Habang nag-aaral ako sa Ateneo ay nasangkot ang aking pamilya sa isang iskandalo. Napagbintangan ng aking ina na kasabwat sa panlalason sa asawa ng aking kapatid na si Jose Alberto. Inaresto at pinalakad ito mula Calamba hanggang Santa Cruz, ang kabisera ng Laguna. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng kalupitan at kawalang katarungan sa mga Pilipino sa panahon ng Espanyol. Nang 11 taong gulang ako ay nagkaroon ng pag-aalsa sa Cavite sa pamumuno ni Sargento Lamadrid na kung saan ang tatlong pari na si Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora o mas kilala bilang Gumburza ay idinawit sa pag-aalsang nabanggit. Ang tatlong paring martir ay binitay noong Pebrero 17, 1872 sa Paraang Garute, sa Bagong Bayan, Luneta o Rizal Park sa kasulukuyan. Ako ay nakaranas rin ng kalupitan ng mga Espanyol noong taong 1878. Habang naglalakad ako sa isang madilim na daan, ay nadaanan ko ang tenyente ng Gwardiya Sibil at hindi ako nakasaludo o kay nagsabi ng magandang gabi sa kadahilan ng hindi ko ito nakilala. Pinalo ang aking bibig at likuran. Ang mga kaganapang ito ay tumatak sa aking isipan. Kaya't sa murang isipan ko ay napukaw ang malayang isipan na maghangad ng pagbabago sa aking inang bayan sa pamamagitan ng edukasyon. Ano kaya ang naka-impluwensya sa akin upang sumulat ng nobela? Ang naka-impluwensya sa akin na sumulat ng isang nobela ay ang aklat na The Wandering Jew o Ang Lagalag at ang aklat ni Harriet Beecher Stowe na pinamagatang Uncle Tom's Cabin. Ang naunang aklat ay tungkol sa isang lalaking kumutya kay Jesus habang siya ay patungo sa Golgota. Ang lalaking ito ay pinarusahan na maglakad sa buong mundo nang walang tigil, samantalang ang kasunod na aklat ay naglalarawan sa mga aliping negro na pinagmalupitan sa kamay ng mga puti. Sa pamamagitan ng nobelang Noli Me Tangere ay maipakita ko ang kalagayan ng mga Pilipino sa pamumuno ng mga Kastila sa Pilipinas. Plano ko na gawin ang nobela sa pagtutulungan ng mga kapwa kong manunulat na Pilipino na nasa Madrid. Pinanukala ko ito sa isang pagtitipon ng mga Pilipino sa tahanan ng mga paterno noong Enero 2, 1884. Ang lahat ng naroroon ay halos sumang-ayon sa ideya, gaya ni na Pedro, Maximo at Antonio Paterno, Graciano Lopez Haina, Ibaristo Aguirre, Eduardo Delete, Julio Lorente at Valentin Ventura. Sa kasamang palad ay hindi natupad ang aking plano. Sa kadahilanan, ang aking mga kababayan ay hindi sumulat patungkol dito, bagkus sumulat lamang sila patungkol sa kababaihan. Dahil sa nangyari, napagdesisyunan ko na isulat mag-isa ang nasabing nobela. Sinimulan kong isulat ang nobela sa Madrid bago matapos ang 1884. Pagkatapos ng aking pag-aaral sa Universidad Central de Madrid, ay nagpunta ako sa Paris noong 1885 at doon ipinagpatuloy ko ang pagsulat at natapos ang sangkapat. Natapos ko namang sulatin ang huling ika-4 na bahagi ng nobela sa Alemanya o Germany, na kung saan ang mga huling kabanata nito ay isinulat ko sa Wilhelmsfield sa pagitan ng Abril-Hunyo 1886. Ginawa ko ang rebisyon nito sa Berlin at natapos noong Pebrero 21, 1887. Marami akong pinagdaan ng
hirap sa panahong isinulat ko ang aking nobela. May pagkakataong hindi ako kaagad napapadalhan ng pera ng aking kapatid na si Pasiano, kung kaya't ako ay nagtitiis sa gutom. Minsan, 2 beses lang akong kumain upang makatipid sa gastusin. Ito rin ay ginawa ko sa paglalayong makaipon ng salaping magugugol para sa pagpapalimbag ng aking nobela. Upang mabawasan ang gasto sa pagpapalimbag ay binura ko ang isang kabanata ng nobela na pinamagatang Elias at Salome. Natapos ko ang No Limit Tangere, ngunit wala akong sapat na halaga upang may palimbag ito, kung kaya't muntikan ko na itong itapon sa apoy. Mabuti na lamang ay dumating ang aking kaibigan na si Dr. Maximo Viola na nagpahiram sa akin ng salapi sa halagang 300 upang may palimbag ang 2,000 CP nito sa Berliner Bachdruckery Action Gesellschaft sa Berlin, Alemanya. Ang No Limit Tangere ay lumabas sa palimbagan noong Marso 21, 1887. Marami ang humanga sa aking nobela nang mabasa nila ito, gaya ng aking matalik na kaibigang si Dr. Ferdinand Blumentritt na nagsabi na ang No Limit Tangere ay sinulat sa dugo ng puso. Nariyan din si Dr. Antonio Maria Regodor na kinumpira ang No Limit Tangere sa Don Quixote de Luna Mancha ni Miguel de Cervantes. Subalit, marami rin na nagalit sa akin, lalo-lalo na ang mga praile, dahil dito ay nangamba ang aking mga kamag-anak at kaibigan para sa aking buhay. Nang mabalitaan nila ang balak kong pag-uwi sa Pilipinas, ay lalo silang nangamba na baka ako ay mapahamak. Ngunit dahil sa aking matitibay at mahalagang dahilan, ay inibig ko magbalik sa Pilipinas. Una, nais kong bumalik sa Pilipinas dahil sa hangarin kong maoperahan ang aking ina dahil sa lumalalang panlalabo ng kanyang mata. Pangalawa, upang mabatid ko ang dahilan kung bakit hindi tinugon ni Leonor Rivera ang aking mga sulat mula taong 1884 hanggang 1887. At panghuli, ibig kong malaman kung ano ang naging bisa ng aking nobela sa aking bayan at mga kababayan. Ang pagbabalik ko sa Pilipinas ay nagdulot ng saya sa aking pamilya. Ngunit may halong takot at pangamba. Sa makatuwid, hindi ako iniwan ni Pasiano sa unang araw upang maprotektahan ako sa aking kaaway. Nagtuloy ako sa Calamba upang maoperahan ng aking ina na nanglalabo ang mga mata dahil sa katarata. Makalipas ang ilang linggo ay ipinatawag ako sa Malacanang ni Gobernador General Emilio Terrero upang usisain ang sinasabing ang aking nobela ay naglalaman ng mga sorbisibong idea. Nang tanungin ako tungkol dito ay pinabulaanan ko ito sa aking pagsasabing inilalahad ko lamang ang katotohanan at hindi ako nagdadala ng sorbisibong idea. Habang ako ay nasa Pilipinas, ang aking No Limit Tangere ay isinailalim sa masusing pagsusuri ng aking mga kaaway sa pangunguna ni Padre Salvador Font, isang Agustinian na kura ng Tondo, at matapos masuri noong Disyembre 29 ay napagpasyang dapat ipagbawal ang pag-aangkat, pagpapalimbag at pagpapakalat ng aking mapanganib na aklat sa Pilipinas. Bilang hakbang sa pag-iingat, ako ay pinabantayan ng Gobernador General kay Teniente Jose Tabiel de Andrade upang maligtas ako sa tangka ng aking kaaway. Hindi nagtagal ay pinayuhan ako nang nasabi ring gobernador na umalis na ng Pilipinas alang-alang sa aking pamilya at buong bayan. Umalis ako sa Maynila noong 3 ng Pebrero 1888. Umalis ako sa Pilipinas dahil sa 2 dahilan. Una, ang aking pananatili sa Calamba ay magdadala lamang ng kapahamakan sa aking pamilya at kaibigan. At ikalawa, naniniwala ako na makakalaban ako ng maigi sa aking mga kaaway kapag sa ibang bansa ako sumusulat. Habang ako ay nasa ibang bansa, ay sumulat ako ng mga tuligsa laban sa mga umaatake sa aking nobela. Isinulat ko ang La Vision del Fray Rodriguez at Por Telefono, na tumutulig sa akin na Padre Jose Rodriguez at Padre Salvador Font, ang mga kritiko ng mga No Limit Tangere. Talagang maraming unos ang pinagdaanan ko, subalit ang kapalit naman nito ay ang pananatili sa puso ng mga Pilipino ng aking kabayanihang nagawa para sa bayan. Nagsisilbing liwanag sa dilim ang aking nobela na naging daan sa pagkagising sa natutulog na damdaming makabayan ng mga Pilipino. Lubos akong natutuwa sapagkat napakinggan ninyo ang kaligirang kasaysayan ng aking nobelang No Limit Tangere. Mga Ginoo at Binibini, gaano kalalim ang inyong pagkatuto? Nais kong alamin sa pamamagitan ng mga gawain. Paganahin ang isipan, ipamalas ang kwentong napakinggan, kalamang napulot, sana'y huwag ninyong malimot. Ang unang gawain ay tatawagin kong Pak na Tanong, Pak na Sagot!
Panuto, matapos mong basahin ang kaligirang pangkasaysayan ng Noli Me Tangere, ay sagutin ang mga tanong sa ibaba upang sukatin ang iyong pag-unawa sa iyong binasa. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Unang katanungan, bakit pinamagat ang Noli Me Tangere ang nobela? Naangkop kaya ang pamagat na ito sa nilalaman ng nobela? Ipaliwanag. Posibleng kasagutan. Ang Noli Me Tangere ay salitang Latin na ang ibig sabihin ay huwag mo akong salingin, hango sa Ebanghelyo ni San Juan Bautista. Inihalin tulad niya sa isang masamang lipunan. Ang Noli Me Tangere ay dahil sa inspirasyon ni Rizal sa Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe. Ito ay nagsasaad ng kasaysayan ng mga negrong alipin. Angkop ang pamagat na ito sa nilalaman ng nobela sapagkat ito ay sumasalamin sa damdamin ni Rizal na tayong mga Pilipino ay hindi dapat hamakin ng mga Kastila. Nais niyang ipabatid sa lahat ng Pilipino na ang Pilipinas ay bayan natin at hindi dapat tayo maging alipin ng mga Kastila. Ang dapat na mamuno sa mga Pilipino ay mga kapwa Pilipino at hindi ang mga praileng Kastila. Ito ang pag-uugali at prinsipyo na ipinakita ng karakter ni Ibarra. Ikalawang katanungan, sa iyong palagay, paano nakahubog ang mga kondisyong panlipunan sa panahon ni Rizal upang sumulat siya ng isang nobela? Posibleng kasagutan. Ang mga kondisyong panlipunan ang siyang nagsilbing lingas na siyang nagpaapoy sa kagustuhan ni Dr. Jose Rizal na isiwalat ang mga hindi kaaya-ayang gawain ng mga Kastila. Ikatlong katanungan, ano-ano ang mga pagtitiis at paghihirap ang naranasan ni Rizal habang isinusulat niya ang Noli Me Tangere? Paano niya ito nalagpasan? Posibleng kasagutan. Ilan lamang sa pagtitiis at paghihirap na naranasan ni Dr. Jose Rizal ay ang kakulangan niya sa pinansyal na siyang muntikan na naging dahilan upang hindi niya tuluyan na maipalimbag ang kanyang nobela. Sumunod dito ay ang pagsasaalang-alang niya ng sariling kaligtasan maging kaligtasan ng kaniyang pamilya para lamang maipagpatuloy ang pagpapakalat ng kanyang nobela. Ikaapat na katanungan, paano hinadlangan ng mga Espanyol ang pagpapakalat ng Noli Me Tangere matapos itong maipalimbag? Posibleng kasagutan, nagpasya ang kanyang mga kaaway na dapat ipagbawal ang pag-aangkat, pagpapalimbag at pagpapakalat ng kanyang nobela o para sa kanila ay isang mapanganib na aklat sa Pilipinas. Ikalimang katanungan, bakit kaya sa Inang Bayan inihahandog ni Rizal ang kanyang nobelang Noli Me Tangere? Posibleng kasagutan, ito ay sinulat niya bilang kanyang pagrerebelde sa mga Kastila na sumakop sa Pilipinas na kanyang inang bayan. Hindi siya sang-ayon sa pagpapalakad ng mga Kastila at pangaapi o pangaalipin nila sa kanyang kapwa Pilipino. Wala man siyang lakas para ipaglaban ito sa pamamagitan ng pakikipagdigma, naisipan niyang ipaglaban ito sa pamamagitan ng pagsusulat para malaman ng bawat Pilipino ang kalupitan ng mga Kastila at sa gayon matuto silang makipaglaban sa kanilang karapatan. Inihahandog ni Rizal ang librong Noli Me Tangere sa mga Pilipino para maipagtanggol nila ang kanilang karapatan at para sa kalayaan ng kanyang bansang Pilipinas. Talaga naman pak na pak ang inyong kasagutan kahit sa pangalawang gawain ay iwanan ng kabagutan. Upang mapagtagumpayan ang mga gawain, magpapalabas ng inyong kahusayan. Ang gawain ito ay tatawagin kong Habe o Walay! Panuto, sabihin ng Have kung ang mga pahayag ay tumutukoy sa layunin o dahilan ng may akda kung bakit niya isinulat ang Noli Me Tangere at Walay naman kung hindi. Unang katanungan, upang maipakita kung ano ang nasa likod ng mga madaya at nakasisilaw na pangako ng pamahalaan. Kasagutan, Have. Ikalawang katanungan, upang ilahad ang mga magagandang nagawa ng mga Espanyol sa Pilipinas. Kasagutan, Walay. Ikatlong katanungan, upang mamulat ang mga mata ng mga Pilipino sa pang-aabuso ng mga Espanyol. Kasagutan, Have. Ikaapat na katanungan, upang purihin ang mga Pilipino sa pagiging masunurin sa mga Espanyol. Kasagutan, Walay.
Ikalimang katanungan, upang matigil ang paggamit ng banal na kasulatan bilang instrumento ng paghahasik ng kasinungalingan ng mga Pilipino. Kasagutan, Havey. Ika-anim na katanungan, upang maipakita kung ano ang nasa likod ng mga madaya at nakasisilaw na pangako ng pamahalaan. Kasagutan, Havey. Kapitong bilang, upang sagutin ang paninirang loob na matagal ng panahong ikinalapol sa mga Pilipino. Kasagutan, Havey. Ikawalong katanungan, upang maipakita ang karuwagan ng mga Pilipino. Kasagutan, Havey. Kasiyam na bilang upang masugpo ang kahirapan ng Pilipinas. Kasagutan, Walay. Kasampung bilang upang maisakatuparan ang paghihimagsik gamit ang dahas. Kasagutan, Balay. Well naman, habay naman ang inyong kagalingan na pagtagumpayan ang mga katanungan. Sa sunod na gawain kaya'y ako'y inyong mapabilib. Ating alamin sa gawain tatawagin kong in or out. Panuto, sabihin ng in kung ang pangungusap ay naglalahad ng mga kondisyon noong panahong isinulat ni Jose Rizal ang akdang Noli Me Tangere at out naman kung hindi. Para sa unang bilang, makapangyarihan ng balat kayong relihiyong nagpahirap at nagmalupit sa mga Pilipino. Kasagutan, in. Para sa ikalawang bilang, mahigpit ang sensura kaya't di pinapayagang mailathala ang mga sulating tumutuligsa sa pamahalaang Espanyol. Kasagutan, in. Para sa ikatlong bilang, umunlad at bumuti ang kalagayan ng mga Pilipino dahil sa paraan ng pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas. Kasagutan, out. Para sa ikaapat na bilang, malayang nakapagpapahayag ng damdamin ang mga Pilipino lalo na ng kanilang mga hinaing laban sa mga Espanyol. Kasagutan, out. Para sa ikalimang bilang, nagsisimula ng mag-alsa at lumaban ng mga Pilipino dahil sa pagmamalupit at pang-aabuso ng mga Espanyol. Kasagutan, in. Stupendous ang inyong ipinamalas, talaga namang kalaman ay kagilas-gilas. May inhanda akong katanungan na kinakailangan ng kasagutan. Ang gawain ito ay tatawagin kong probarmi kondisyon. Panuto, patunayan mo na umiiral pa ang mga kondisyong nabanggit sa gawaing tatlo sa lipunang Pilipino sa kasalukuyan sa pamamagitan ng pagsagot sa graphic organizer sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Posibleng kasagutan. Noon, paggamit sa imahe ng simbahan upang mapagtakpan ang pagmamalupit ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Pangalawa, pagturing ng alipin sa mga Pilipino. At ang huli, kawalan ng kalayaan sa pagpapahayag ng sariling opinyon at saloobin ng mga Pilipino. Ngayon, nagkaroon na ng kalayaan sa pagpapahayag ng sariling opinyon at saloobin. Nagising ang kamalayan ng mga Pilipino at naipaglalaban na ang sariling karapatan. Kaagapay ng pamahalaan ng simbahan sa pagpapalaganap ng kabutihan upang mahikayat ang bawat isa na maging isang mabuting mamamayan para sa bayan. Bravo! Kahusayan ninyo ay aking nakita. Talaga namang mga kondisyon ay inyong naipakita. Kaya't huwag magsasawa at sa sunod na gawain ay matuwa. Ang gawain ito ay tatawagin kong before, during, and after. Panuto, ngayon ay susukatin ng iyong kaalaman sa mga kondisyong panlipunan bago at matapos may sulat ang Noli Me Tangere sa pamamagitan ng pagsagot sa graphic organizer sa ibaba. Kopyahin ang format sa kwaderno. Alam kong kaya mo yan! Mga posibleng kasagutan, kondisyong panlipunan bago isulat ang Noli Me Tangere. Walang kalayaan sa pagpapahayag ng sariling opinyon at saloobin. Mga balakid na habang isinusulat ang Noli Me Tangere. Pagiging mahigpit ng mga Espanyol sa pag-iimprenta ng mga nobela na tumutuligsa sa kanilang pamamahala. Kondisyong panlipunan matapos isulat ang Noli Me Tangere. Nagising ang kamalayang Pilipino na lumaban para sa sariling karapatan at para sa bayan.
bayan. Kondisyong panlipunan bago isulat ang Noli Me Tangere. Pagbabanta sa buhay ni Rizal at ng kaniyang pamilya dahil sa pagsulat nito ng Noli Me Tangere. Mga balakid habang isinusulat ang Noli Me Tangere. Pagtungo ni Rizal sa ibang bansa upang makaiwas sa mga pagbabanta sa buhay niya at ng kaniyang pamilya. Kondisyong panlipunan matapos isulat ang Noli Me Tangere. Matagumpay niyang natapos ang nobelang Noli Me Tangere bagaman siya ay namalagi sa ibang bansa. Kondisyong panlipunan bago isulat ang Noli Me Tangere. Paggamit ng dahas sa sinumang hindi sumunod sa ipinag-uutos ng pamahalaan sa pamamalakad ng mga Espanyol. Mga balakid habang isinusulat ang Noli Me Tangere. Pagdakip at pagpatay kay Rizal dahil sa pagsulat nito ng Noli Me Tangere na nagsiwalat ng pagmamalupit at pang-aalipusta sa mga Pilipino sa pamumuno ng mga Espanyol. Kondisyong panlipunan matapos isulat ang Noli Me Tangere. Marami ang nakabatid sa sinapit ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol. Mahusay! Para naman sa susunod na gawain, kaalaman ninyo sa wika ay susubukin dito sa Week Kahulugan. Panuto, tukuyin kung ano ang kontekstual na pahiwatig ng mga salitang sinalungguhitan sa bawat item. Piliin ang sagot sa kahon na nasa ibaba. Mga pagpipilian: kasamaan, naglakas loob, isiniwalat, paghihirap at kamalian. Para sa unang bilang, pinangahasan ang salitang may salungguhit. Pinangahasan kong gawin ang di mapangahasang gawin ng sinuman. Kasagutan, naglakas loob. Para sa ikalawang bilang, kabuktutan at pagmamalupit ang salitang may salungguhit. Ang mga kabuktutan at pagmamalupit ng mga Espanyol ang nagtulak sa kanyang lumikha ng pagbabago para sa bayan. Kasagutan, kasamaan. Para sa ikatlong bilang, itinambad ang salitang may salungguhit. Itinambad niya ang totoong larawan ng relihiyong itinuro ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Kasagutan, isiniwalat. Para sa ikaapat na bilang, kapintasan ang salitang may salungguhit. Maaring ang aklat ko ay may mga kapintasan kung sining at ganda ang pag-uusapan. Kasagutan, kamalian. Para sa ikalimang bilang, unos ang salitang may salungguhit. Talagang maraming unos ang pinagdaanan ni Rizal. Kasagutan, paghihirap. Mahusay! Ang king kagalingan sa wika'y inyong ipinamalas. Tiyak na kayo'y pagmamalaki ng ating bansang Pilipinas. Para sa sunod na gawain, paggawa ng slogan ay inyong pabidahin. Panuto, binabati kita sa iyong narating. Ngayon ay gumawa ka ng slogan na nagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa nagawa ni Dr. Sepi Rizal, lalong-lalo na ang Noli Me Tangere na naging daan upang mapukaw ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Gawing basihan ang rubrik sa ibaba sa paggawa nito. Gawin ito sa kwaderno. Narito ang halimbawa ng slogan. Karunungan at kalayaan ay pahalagahan. Ito'y yamang di matatawaran. Mahusay! Pagpapahalaga sa ginawa ni Dr. Jose Rizal, maghahatid sa inyo ng gintong aral. Kaya naman, tayo ay dumako sa susunod na gawain na walastik. At ito nga ay ang posterific. Panuto, karagdagang gawain? Binabati kita! Nakatutuwang isipin na kinaya mo ang mga pagsubok sa module. Ngayon naman, gamit ang isang long size bond paper ay bumuo ng poster kung paano mo mapapahalagahan ang mga kadakilaang nagawa ng ating pambansang bayani na si Dr. Sepi Rizal, batay sa sumusunod na pamantayan. Narito ang halimbawa ng poster mula kay Hazel Haynes M. Martin. Magaling, magaling, magaling. Ako'y namangha sa inyong angking galing, kaya't batid kong kayo ay natuto rin sa ating mga aralin. Panuto, buuin mo ang mga parirala sa ibaba upang maipakita ang iyong kalaman sa module na ito. Para sa unang bilang, sa araling ito, nalaman ko na ang layunin ni Rizal sa pagsulat ng Noli Me Tangere ay... Para sa ikalawang bilang, ang mga kondisyon ng lipunan noong panahon ni Rizal ay... Para sa ikatlong bilang, sa kasalukuyan ay masasalamin pa ang mga kondisyong ito, halimbawa,
Muy bien! Talagang nakamamangha ang kahusayan na aking natunghayan. Mga Ginoo at binibini, upang masubok ang angking karunungan, may inihanda akong ilang katanungan na magpapalabas ng inyong katalinuhan. Panuto, basahing mabuti ang bawat katanungan. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ang sagot sa sagutang papel. Para sa unang katanungan, ano-anong layunin ni Dr. Jose P. Rizal sa pagsulat ng Noli Me Tangere? A. Upang sagutin ang paninirang loob na matagal ng panahong ikinulapol sa mga Pilipino. B. Upang maipakita kung ano ang nasa likod ng mga madaya at nakasisilaw na pangako ng pamahalaan. C. Upang maipabatid na relihiyon ang nagpapahirap at nagmamalupit sa mga Pilipino. D. Lahat ng nabanggit. Tamang kasagutan, D. Lahat ng nabanggit. Ikalawang katanungan, ang mga sumusunod ay mga kondisyon ng lipunan sa panahong isinulat ang Noli Me Tangere maliban sa isa. A. Pagmamalupit ng mga Gwardiya Sibil sa mga Pilipino. B. Malayang nakapagpapahayag ang mga Pilipino. C. Hindi pagkamit na katarungan laban sa mga Espanyol. D. Hindi patas na pagtingin ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Tamang kasagutan, B. Malayang nakapagpapahayag ang mga Pilipino. Ikatlong katanungan, ano ang pinakalayunin ni Rizal sa pagsulat ng Noli Me Tangere? A. Upang pukawin ang natutulog na damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. B. Upang sagutin ang paninirang loob na matagal ng panahong ikinulapol sa mga Pilipino. C. Upang maipakita kung ano ang nasa likod ng mga madaya at nakasisilaw na pangako ng pamahalaan. D. Upang maipabatid na relihiyon ang nagpapahirap at nagmamalupit sa mga Pilipino. Tamang kasagutan, letrang A. Upang pukawin ang natutulog na damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Ikaapat na katanungan, ang isa sa naka-impluwensya kay Rizal sa pagsulat ng Noli Me Tangere ay ang Uncle Tom's Cabin. Paano maihahalin tulad ang dalawang aklat na ito? A. Nagpapakita ng pagtutulungan ng dalawang lahi. B. Nagpapakita ng pagmamalupit ng isang lahi sa iba. C. Nagpapakita ng pagpapahalaga sa katahimikan. D. Nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. Tamang kasagutan, letrang B. Nagpapakita ng pagmamalupit ng isang lahi sa iba. Kalimang katanungan, bakit pinamagat ang Noli Me Tangere ang kauna-unahang nobela ni Jose Rizal? A. Naglalaman ito ng mga bagay na hindi kayang gawin ng mga Pilipino. B. Naglalaman ito ng mga bagay na kayang gawin ng mga Pilipino. C. Naglalaman ito ng mga bagay na walang sinuman ang makapangahas bumanggit sa kanyang panahon. Letrang D. Naglalaman ito ng mga bagay na may tuturing na banal. Tamang kasagutan, letrang C. Naglalaman ito ng mga bagay na walang sinuman ang makapangahas bumanggit kanyang panahon. Ika-anim na katanungan, ang sumusunod ay mga pangyayari matapos may sulat ni Rizal ang Noli Me Tangere, maliban sa A. Marami ang humanga sa kanyang kagalingan sa pagsusulat. B. Maraming mga praile at Kastila ang nagagalit sa kanya. C. Ang mga sipi ng nobela ay nakarating sa Pilipinas at marami ang nakabasa nito. D. Kumita ng maraming pera si Rizal dahil sa kanyang isinulat. Tamang kasagutan, letrang D. Kumita ng maraming pera si Rizal dahil sa kanyang isinulat. Kapitong katanungan, alin sa sumusunod ang walang kaugnayan sa dinanas sa paghihirap ng ina ni Rizal sa kamay ng mga Espanyol? A. Pagkabilanggo ni Doña Tidora. B. Paghatol sa kanya ng kamatayan. C. Pagpaparatang sa kanyang ina na kasabwat sa panglalason. D. Wala sa nabanggit.
Tamang kasagutan, letrang B, paghatol sa kanya ng kamatayan. Ang mga kabuktutan at pagmamalupit ng mga Espanyol ang nagtulak sa kanyang lumikha ng mga pagbabago para sa bayan. Ang kabuktutan at pagmamalupit ang salitang may salungguhit. Katanungan bilang 8, ang mga may salungguhit ay nagpapahiwatig ng A. Pagkabigo, B. Kasamaan, C. Pagkalinga, D. Kalungkutan. Tamang kasagutan, letrang B, kasamaan. Ikasiyam na katanungan, alin sa mga sumusunod ang naglalarawan ng kondisyong panlipunan bago na isulat ni Rizal ang Noli Me Tangere? A. Naging maganda ang pamumuhay nila sa panahong iyon. B. Umasenso ang kalakalan sa iba't ibang pook sa Pilipinas. C. Nakaranas ng pang-aapi at kawalan ng katarungan ang marami. D. Nagtulungan ang lahat sa pagpapaunlad ng mga bayan-bayan. Wastong kasagutan, letrang C. Nakaranas ng pang-aapi at kawalan ng katarungan ang marami. Ang pagdaralita ng mga Pilipino ay bunga ng pagpapahirap at pang-aabuso ng mga dayuhan sa bansa. Alin sa mga salita sa loob ng kahon ang magkasing kahulugan ayon sa gamit nito? A. Pagdaralita at pagpapahirap, B. Pagpapahirap at pang-aabuso, C. Pilipino at dayuhan, D. Pagdaralita at pang-aabuso. Wastong kasagutan, letrang B, pagpapahirap at pang-aabuso. Ikalabing isang katanungan, ang mga pangyayaring ito ay nagpakilala kay Rizal na nangangailangan ng malaking pagbabago ang kaniyang bayan. Pagbabagong sa pamamagitan lamang ng karunungan at ng edukasyong matatamo. Ipinahihiwatig ng pahayag sa itaas na A. Makapangyarihan ng mga Kastila sa Pilipinas, B. Nahihirapan ng mga Kastila sa pagpapasunod sa mga Pilipino, C. Masaya si Rizal sa kalagayan ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila, D. Maimpluwensya ang karunungan at edukasyon sa pagpapalaya ng bansa sa kaapihan. Wastong kasagutan, letrang D. Maimpluwensya ang karunungan at edukasyon sa pagpapalaya ng bansa sa kaapihan. Itinambad niya ang totoong larawan ng relihiyong itinuro ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Itinambad ang salitang may salungguhit. Katanungan, ang may salungguhit ay may kasing kahulugan na A. Minura, B. Pinadapa, C. Sinawalat, D. Pinagtibay. Wastong kasagutan, letrang C. Isinawalat. Ang Noli Me Tangere ay isang pariralang Latin na hinango sa Ebanghelyo ni San Juan sa Biblia na nangangahulugan, huwag mo akong salingin. Salingin ang salitang may salungguhit. Katanungan, ang may salungguhit ay mangangahulugan na A. Hawakan, B. Sampalin, C. Sipain, D. Kumustahin. Wastong kasagutan, letrang A. Hawakan. Kalabing-4 na katanungan, ang mga sumusunod ay naglalarawan sa kondisyong panlipunan bago may sulat ang Noli Me Tangere maliban sa isa. A. Nabilanggo ang ina ni Rizal na si Doña Teodora, ito ay nagpapakita ng pang-aabuso ng mga Kastila sa kapangyarihan. B. Naimulat ang mata ni Rizal sa kawalang katarungan ng mga Kastila sa mga Pilipino nang bitayin ang 3 paring martir sa Bagong Bayan. Letrang C. Namulat ang mga Pilipino sa pang-aalipin ng mga Kastila matapos mabasa ang Noli Me Tangere. D. Wala sa nabanggit. Wastong kasagutan, letrang C. Namulat ang mga Pilipino sa pang-aalipin ng mga Kastila matapos mabasa ang Noli Me Tangere. Kalabing 5 katanungan, alin sa mga sumusunod ang naglalarawan ng kondisyong panlipunan matapos may sulat ni Rizal ang Noli Me Tangere? A. Namulat ang maraming Pilipino tungkol sa kalagayan ng Pilipinas sa pamamahala ng mga Espanyol. B. Natatakot ang maraming Pilipino dahil magkakaroon ng digmaan. C. Nakipagkalakalan ang mga Pilipino sa mga bansang nasa Europa. D. Nangyayari ang mga kaguluhan sa iba't ibang probinsya sa Luzon. Wastong kasagutan, letrang A. Namulat ang maraming Pilipino tungkol sa kalagayan ng Pilipinas sa pamamahala ng mga
Espanyol. Malapit nang matapos ang aking buhay, kaya ako sa inyo ay may aalay, mga bagay para sa ating pagninilay. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Kung titingnan, karaniwan lamang itong papel at panulat. Ngunit ang mga bagay na ito ay siyang naging instrumento upang ang mga Pilipino ay mamulat. Ito ang ginamit ko sa paglalahad ng paraan ng trato ng mga Kastila sa mga Pilipino. Ang mga katiwalian sa pamahalaan maging ang kanilang pang-aabuso. Ito ay nagsilbi bilang pangliab sa nag-aapoy na damdaming makabayan ng mga Pilipino. Nagmistulang bibig at armas upang labanan ang dahas, pluma at papel na nagpabago ng bukas. Napakalaking halaga ang taglay ng pagsulat. Gamitin natin itong inspirasyon sa pagbibigay kaalaman na sa karamihan ay siyang magpapamulat. Gawing instrumento sa pagbabago sa buhay na positibo. Ika nga ni Martin Luther, if you want to change the world, pick up your pen and write. Bilang takdang aralin, gumawa ng sariling timeline tungkol sa iyong buhay. Yun lamang sa araw na ito. Muchas gracias!